Ang agila, minsan lang lumabas yan. At hindi yan marami, madalang po yan, di ba? So, bakit nilagay po dito sabi nga ang dulot nga ng kasiyahan tulad ng lakas ng kabataan, tulad ng agila. Tayo po mga anak ng Diyos, paano natin mararanasan ang kalakasan tulad ng mga agila? Una po, nung makilala, nung ang Diyos natin ay mapagpatawad. Amen po ba? Amen. Amen. Kung makakilala tayo sa Panginoon Diyos, tayo ay pinatawad. At tayo kanyang niredeem sa ating mga kasalanan. Inalis tayo sa mga kasalanan. Paano na, umalis tayo sa kasalanan na iyon, ano yung pinili sa atin ng Diyos? Nandun ang pagpapatawad, nandun ang kalakasan, nandun ang kagalingan na nagagaling sa Kanya. Hinalintulad po ang agila sa salita ng Diyos. Hinalintulad po ang agila sa Diyos. Ganun po ang Diyos natin. Like eagles of wings of eagles. Nakikita niyo po, pinakita rin po kahit sa Old Testament, sa Deuteronomy, na pinakita din doon, inano din dito yung sa agila. Yung lakas ng agila ay kagaya ng sa Diyos. Bakit natin pinag-uusapan po ito? Kinukumpara po natin. Dahil po, di ba kahit sa Holy Spirit, pinagkumpara din yung ibon. Ito ang lakas ng agila. Alam niyo po, pag tayo isang Kristiyano na pinatawad na ni God, niredeem na niya na tayo, inahon niya na tayo sa kasalanan, binigyan na tayong kalakasan, kagalingan, at binigyan tayo ng compassion, pagmamahal sa ating mga nasa paligid. Alam niyo po ba, kagaya ni nanay, ilan taon na kaya nanay? 82. Si nanay ay 82 na. Mahina man ang kanyang katawan, matanda na rin sa kanya, pero ang kanyang spirit, ang kanyang soul ay malakas. Bakit po? Nakakilala siya sa Diyos. Yun yung nakakapagbigay sa atin ng kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Iba po yung lakas na, di ba, pag nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, naku, matanda na ako, ano ba ang buhay ko na ito? Di ba, ganun yung puro negative. Pero kung tayo'y nasa Diyos, anak tayo ng Diyos, makikita mo yung lakas. Iba yung lakas na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Hindi lakas ng sarili mong lakas o kung ano nung mong vitamins. Iba pa rin. Iba yung talaga ang lakas mo ay nanggagaling sa Diyos. Kahit iko'y mamamatay na, kahit iko'y magkasakit na, pero ang nasa isip, puso mo ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kahit yung mga nasa ospital, misa tatanungin, Kristiyano ka ba? Born again ka ba? Asahan mo pag sinabi niya, born again siya. Malakas mo siya pag-pray dahil alam mo, iisa espiritu niyo. At alam mo, kahit sa ganung kalagayan, ang nasa isip niya, iligtas siya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang agila po ay nakakatuwa kasi kanina ko lang binabasa. Ang agila nga po daw ay malinaw ang mata. Diba po? Tsaka malakas. Malayo pa lang paglipad niya, kita niya rin nandun sa yung dadagitin niya, kita niya na kagad kung alin. Sigurado siya na pupuntahan niya. At yung wings po niya na, di ba, dalawang malaking wings, malaking gamit po sa kanya. Once kinain niya po yung isda, at mabigat yung isda, ang gagamitin niya yung wings. Kasama sa alalay, magbabalal sa kanya. So, sa ating mga anak ng Diyos, hinalintulad tayo sa atin, ang lakas natin. Dahil natin galing sa sasakit. Pero ngayon ba, malakad ka na para sa Diyos? Nararamdaman mo pa ba? Wala, diba? Yun yung kilos ng Diyos. Kagaya ng agila, mabilis. Nagkaroon ka ng sigla. Kaya marami po sa atin na sa paglalangin po natin at bawat naisip po natin, maging kagaya tayo ng lakas ng agila. Amen. Lahat ay, hindi lang yung lakas na sinasabi ko, ano pa lang yun ha? Yung physical pa lang.
sa ating pananampalataya po ay magkaroon din tayo ng lakas na mag-share ng Word of God. Na sa gayon, kung malakas tayo mag-share ng Word of God, mas marami pang madadagit na kaluluwa. Amen. Ang bawat isa. Amen po ba? Amen. Pagdagit na yon, doon makikita, walang bata, walang matanda sa anak ng Diyos. Once ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya, isipin nyo na lang ang Diyos, ang Diyos ay na bumaba dito sa lupa, nagsakatawan tao, namatay siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Naniniwala tayo doon, di ba? At pangatlong araw, nabuhay siya. Nung mabuhay siya, buhay tayong lahat. Amen. Amen. Hindi siya patay. Namatay siya, oo, pero nabuhay siya ng pangatlong araw. Nung mabuhay siya, tayo nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon tayo ng bagong kalakasan, nagkaroon tayo ng bagong pananaw sa buhay. Dahil yun ang nilulook forward natin. Ang Diyos ay buhay, pumasok siya sa ating puso, hindi man natin siya nakikita. Ano nga sabi? Kung siya ang nakaupo sa ating puso, makikita na nagtatransform ka like Jesus, likeness of Jesus, at nababago din ang ugali mo. Ugali na ano? Marunong ka na magmahal. Dating bahala ka sa buhay mo. Ngayon, natututunan mo na magmahal. Kasi kahit yung mga kapatid na hindi mo katulad, maramot, masungit, mamahalin, natutunan natin mahalin yun. Kailangan pakipagayan natin yun. Dahil makita sa atin ang totoong transformation. Ano po ba yung totoong transformation? Totoong pagbabago. Amen. Pag tayo tunay na nagbago, doon mo makikita ang lakas mo. Like a eagle. Na lumilipad, kumakampay, na pagdarating ka pa lang, alam na nila, ay Christian yan. Ay anak ng Diyos yan. Alam niyo, yung makita ka pa lang, mukha mo pa lang, na parang may kaiba ka ng dating. So, dito sa ngayon sa buhay natin, ipakita natin yun. Totoo ang ating pananampalataya. Totoo ang ating pag-ibig sa Diyos. Totoo ang pagpunta natin dito. Lahat po yan ay may kahulugan. Lahat po yan ay hindi sayang sa Diyos. Kung nakikita nyo, napapagod na ako. Pero isipin nyo, every gising in the morning ay a blessing. Di ba po ba? Yung abuti na kayo maghapon. Di ba maglakas? Meron ako nakita sa FB. Kaninang tanghali lang kausap kita, ngayon wala ka na. Isipin niyo yun. Parang uulan mo. Uulan mo. Hindi mo talaga maano yung buhay ng Diyos, buhay ng tao. Pero pag nasa Panginoon tayo, hindi tayo takot mamatay. Meron pa bang takot mamatay? Alam natin, pag tayo nawala at kinuwalig ni God, alam natin tayo nasa piling ng Diyos. Amen. Amen. Meron tayong eternal life. O gusto nyo ang eternal hell? Ayaw. Ayaw, di ba po ba? So, huwag tayong matakot. Isa lang po ang ano natin ito. Huwag tayong matakot. Tayo anak ng Diyos. Tayo ang kanyang pinamanahan. Meron tayong heaven inheritance. Meron tayong heavenly palace. Isipin po natin sa ating pagkilos, huwag tayong matakot. Magkaroon tayo ng lakas ng loob. Paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob para humayo? Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Through His Word, lalakas tayo. Through His Word, gagaling tayo. Through His Word, nandun ang bawat kampay ng ating pakpak. So guys, sa ating mga kabataan ngayon, alam po maraming pang nangihiya. Dumaan din po kami dyan. Bagay sa akin, nakakilala ko sa Diyos ay matanda na rin. Pero nagpapasalamat ako, maraming kabataan. Na nakakabata pa, nakakakilala niya. Huwag niyo sayangin. Ngayon pa lang, gamitin niyo yung lakas na yun. Ngayon pa lang, sa inyong mga kaibigan, gamitin niyo kung paano niyo nakilala ang Diyos. Kung paano kayo binago at ipakita niyo rin sa kanila na kayo talagang totoong binago. Alam niyo po ba na sa ating pagbabago, sa ating pag-share, minsan bakit tayo nahihirapang mag-share? Kasi meron tayong ugali. Di ba po ba? Alam niyo po ba? Kung yun ay pinapanalangin natin sa Diyos, unti-unti, at desire mo talaga magbago, unti-unti, nagpipray ka, unti-unti, binabago ka ng Diyos. Hindi yung madaling pagbabago.
Lalo na yung inner, may sama ng loob, may galit. Hindi po madali yun. Pero dahil pinapanalangin mo sa Diyos, gusto mong kumilos sa Kanya, gusto mong magpatawad, dinidesire mo ibibigay sa inyo Diyos unti-unti. Isang araw, masasabi mo lang sa iyo kaaway, God bless you. God loves you.